Huwag po kayong maniwala sa mga taong hindi nakakaunawa ng mga karunungan. At sasabihin nila na ang orasyon daw ay masama. At kapag sinambit mo raw ay baka ang masasamang espiritu ang iyong tinawag. Ang mga nagsasalita ng mga gayon ay mangmang sa karunungan. Ang orasyon po ay kapag namali ka ng sambit ay hindi magbabalik sa iyo ng masama. Kundi ang magiging resulta ay hindi gagana ang orasyon. O walang bisa, pero sa maniwala kayo o hindi. Ang orasyon ay gumagana kahit mali ang bigkas, o kahit pamali pa ang letra na inyong ginamit, o kahit ang taong walang paniniwala, ay bumibisa ang orasyon. Isa pang halimbawa, ang orasyon ay sinambit, at ginamit ng isang tao, ngunit hindi siya naniniwala dito. Ganun pa man, sinubukan niyang gumamot, gamit ang mga orasyon, pero ikinagulat niya, kahit hindi siya naniniwala, ay napagana niya ang orasyon. Basahin po natin ang kanyang testimonya. Ganito ang kanyang sinabi, "Hindi ako naniniwala sa orasyon. Pero nasubukan ko na, ang tatlong klaseng orasyon at bumibisa. Una, orasyon panggamot sa masasakit gaya ng ngipin. Ang ikalawa, orasyon para hindi kagatin ng bubuyog, kahit hawakan ang bahay. At ang pinakamahirap sa lahat, nakakapuyat gawin, orasyon pangpabait sa tao. At pwede rin panliligaw parang gayuma. Pero nawalan ako ng interes, dahil sa inaaniban kong relihiyon. Diyos na lang ang panalangin ko." Kapansin-pansin kahit ang isang taong walang paniniwala, ay bumibisa ang orasyon. Narito pa ang testimonial, ng isang taong walang paniniwala. Pero ang kanyang kaibahan ay hindi niya sinubukan, kundi nagbitaw pa siya ng hamon sa akin. Ipagamit ko daw ang orasyon, sa taong walang paniniwala, at ang hamon pa niya, na kung tumalab daw ang orasyon, ay ipapuputol niya ang kanyang 10 daliri. Narito po ang kanyang testimonya. Sino ang magpapatunay na epektibo yan? Ipagamit niyo yan sa walang paniniwala. Pag tumalab, 10 ng mga daliri ko, ipapuputol ko. Game ako. Ngayon ikaw naman ang magpatunay. Ipaputol mo na ang iyong 10 daliri. Dahil napatunayan na kahit walang paniniwala, ay gumagana ang orasyon. Bakit kaya nagkaganon? Ang sagot, dahil ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa atin, at tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng nasusulat sa unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 17. Hindi ba galing nalalaman na kayo'y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. At dahil tumatahan ang Espiritu ng Diyos sa atin, ngayon paano mo sasabihin na ang tinawag mo ay masamang espiritu, gayong nakatira na sa atin ang Espiritu ng Diyos? Ang Espiritu na ito ang tutulong sa atin, upang tayo ay makapanggamot ng may mga sakit. Kung kayo man po ay hindi sang-ayon sa aking paniniwala, ay respeto na lang po, at kung hindi naman gayon ang iyong paniniwala, ay nirerespeto ko rin. God bless sa atin.